Hey, what's up guys, this is Kimmerman from Kimmerman Gunpla Studio, and today I have here my very first GAU-GAI-GAR model kit 1/100 scale from Genesis Machine, and this is a bootleg company. And before we go further with this review of this finished product here, let me just shout out DV Troops. Yan yung aking isa sa mga favorite tambayan at pagpostan ng aking mga collections dyan, at napakasaya ng group na to. Shout out kay DV Toy Hunter na nagbuo ng DV Troops, at sa lahat ng mga tropa natin dyan, mga DV Troops people na mga masasayang collectors dyan, and also sa Rizal Gundam Builders dyan sa Facebook. Thank you very much dyan. Shout out kay Mr. Roy, ating suking pinagbibilan ng mga rare kits na hindi ko makita minsan sa market. And to all Gundam or Gunpla hobby enthusiast, shout out sa inyo. And this review is all about GAU-GAI-GAR Genesis Machine, and grabe, napakalaki na itong GAU-GAI-GAR na to. Unang-una, this is my first time to have this kind of big kit. To be honest, I like 1/100 scale kits, and hindi naman lingid sa mga viewers ko na ayoko ng mga high grade kits kasi nalilitan ako sa mga high grade. Gusto ko yung mga medyo malalaking kit, at kasi nga yung details, gusto ko yung maraming details na mabubuo at makikita sa kit. But this one here exceeded my expectation, not just with the size of this kit, but also for the bootleg companies. To be honest, hate ko ang bootlegs, or sorry sa mga bootleg collectors, but hindi ako mahilig talaga mangolekta ng bootleg kasi I like yung mga Bandai, mga original, mga Kotobukiya, or any Chinese model kit na walang pinagbasihan or walang pinaggayahan na na kit from the original counterparts. But this guy here made me fall in love more in bootleg companies. And to be honest, I also collect bootleg companies nowadays kasi nagagandahan na rin ako sa quality ng the band, ganyan. Pero this one is exceeded my expectation. This kit here is very large. Ang laki. Mas malaki pa siya sa mga master grade kits ng Gundam. Nagmukhang mga bansot at punggok yung mga collection ko ngayon. And let's just measure this chunky boy here. It's about 27 centimeters dito sa aking ruler. Ayan o, 27. Nandito siya sa size na yan. Until the tip of this camera lens sa ulo niya. So it's 27 centimeters. So this is huge, to be honest. It's huge. And even the weapon of this kit, yung pile driver niya, mas matangkad pa sa kanya. So kasing haba na almost na ruler na to. It's 28.5 centimeters. So ano pa, saan ka pa weapon? Ang haba. Haba pa sa pototoy mo yan. Tapos itong kit na to, ang laki din. So ang bigat pa. See? Hindi ko pa na-measure to sa weight, pero I think it's not necessary anymore to measure this weight. Pero ang bigat, promise. Ang solid, ang chunky, the plastic qualities, bootleg of course, bootleg, pero ano siya, ang kunat, siguro kahit pangat-ngat mo sa leon yung plastic na ito, hindi mawawarak kasi ang tigas talaga. Parang ano na yung mga plastic ng dashboard ng sasakyan, parang ganun yung kung superlative na yung pagkaka-compare ko, pero parang ganun, lalo dito sa wings na to. Ang kapal niyan. Medyo meron lang konting fitting issues, pero hindi siya ganun ka major problem kasi kailangan mo lang naman i-sand. So i-sand, you need to sand the pegs para mag-fit dun sa mga holes. And better if you're going to buy this and build this,
make sure isand mo yung mga joint, yung mga pegs ng joint, especially dito sa shoulder, and we will go there a while ago or later. Sand mo yon dito sa may shoulder, dito sa elbows. Yan yung end parts para sa balikat. Medyo mahigpit yan. Kaya ginamitan ko ng sanding, nagliha ako dito sa mga butas niya. Ito, niliha ko yung mga butas. Then gagamitan ko siya ng oil para smooth glide lang siya kasi sobrang tight niyan. Pag yan sobrang tight, mababali talaga yung joint, yung connector na yan. Ito yan, mababali yan kapag sobrang tight. So dapat ano lang yung yung gliding nito smooth. So waist, I mean sa hips, yung mga hip joints, and also dito sa knees kasi medyo tight yan. So if you want to make this kit fluid sa kanyang movement, not really fluid na yung sobrang parang pwede na siyang sumayaw, at least isand mo lang para hindi ka magka-problema kapag you want to play or display it with the action poses. Kasi nga once pinihit or pinilit mong hindi isand ito, pinilit mo lang i-build, for sure and I am sure kapag nilaro mo na ito, tendencies you will break the peg of this joint. So better do the precaution. This is my tip. Do the precaution, isand mo para hindi magkaroon ng strain sa polycap niya. Actually, yung polycap niya mas matigas pa sa titi mong galit eh. Pero dapat iyan mo siya, isand mo pa rin para para hindi ka magka-problema, magka-stress mark and breakage in the long run. So anyway, alam ko curious kayo kung gaano kalaki tong big boy na to eh. So let's compare it with the regular master grade model kit ng Bandai. So I have here, wait, let me just get this boy here. I have here the RX78-4. So hindi ko na i-compare kay Lolo kasi masyado nang gasgas si Lolo sa comparison. So this is about the size of granddaddy or si Lolo ng Gundam kits or model kits. Si Lolo dito ay naging mukhang punggok. Si Lolo here is just about the waist of the Gaogaigar guard. Tingnan mo, ang laki ng difference. So if you want to make them face off here, mukhang chumucho pa si Lolo dito. Magmumukha siyang bading kasi ang mukha niya nakasayad na sa crotch ni Gaogaigar. So ang liit ni Lolo dito. So let's compare it with other master grade 1/100 scale kit. So ito si H1 normal. So wala, panis, maliit ang inyong mga regular master grade. So see, ang liit. And if we're going to compare yung mga RE, like yung mga Victory Gundam size, mas lalong lumiit. So hanggang tuhod na lang ni Gaogaigar siya. Ito si RE1100, lumiit siya. And paano pa kaya yung mga high grade kit? Tingnan natin yung mga high grade kit. High grade kit, nagmukhang ipis. Lumiit si high grade kit. Ayan, liit ni high grade kit. Okay. Check natin naman yung mga larger 1/100 scale kit. I have here si Gundam Narrative from Gundam Unicorn. So at least kahit papano, medyo umangat-angat konti, kaso hanggang chest size niya lang. Kung i-compare natin until the tip of the V-fin, nandito lang siya sa bunganga ng Leon. So wala, maliit pa rin, pero wala, magmumukhang bansot lahat ng master grade model nyo.
And this is 1/100 scale, ha? 1/100 scale din siya. Pero I think I saw some review from Prime 92 that this is the, kung i-compare natin sa fictional sizes ng model kits or ng mobile suit sa anime, ganito talaga yung appropriate size ni Gao-Gai-Gar compared to Gundams. Ganito talaga yung exact height niya. So it's accurate. This is accurate, guys. So this is the accurate size again. So okay, let's compare it with my larger scale kits. Na hindi naman to 1/100, but this is non-scale, like this one here, the Modoroid, the Big O. So si Big O ay wala, maliit pa rin siya, hanggang dito lang siya sa may chest part ni Gao-Gai-Gar. And if we're going to compare it with another large scale 1/400 scale na Ideon, so wala, pantay lang, nandito lang siya sa chest part ni Gao-Gai-Gar. And if we're going to compare it again with other big scale here, no grade scale ng Modoroid, which is Giant Robo. So the name itself, Giant Robo. Wait lang, paano to? Laki kasi, lalaki na nito. Ang liit pa rin ni Giant Robo. Si Giant Robo kasi almost same height ni Big O. So still, Giant Robo is about the chest height, chest level lang ni Gao-Gai-Gar. And this one here, I have here Megazord from Mighty Morphin Power Rangers of the company's Flame Toys for I model. Si Megazord ay naging punggok. So, mas malaki pa sa kanya si Gao-Gai-Gar. So, Megazord is defeated in height and size. And if I'm going to compare this with Godzilla, Mega Godzilla here, Mega Godzilla ay naging butiki kay Gao-Gai-Gar. So, naging butiki siya. Kung yung high grade kanina naging ipis, at least ito si Godzilla naging butiki. And ito nga, compare natin si Gao-Gai-Gar kay Kasuari, isa sa mga large scale model kit ko dito. So this is about 25 centimeters, so wala pa din to kasi nga 27 centimeters height si Gao-Gai-Gar. If we're going to compare dito hanggang sa tip of the head, this is 25 centimeters, so wala pa, maliit pa rin si Kasuari. And also this one, large size Kainar model kit here, still no match with Gao-Gai-Gar. So ayan, naging punggok pa rin talaga. So I therefore conclude na malaking bulas talaga si Gao-Gai-Gar. Ayan, tingnan mo. So wala, panis. Size matters talaga, or size imbalance talaga si Gao-Gai-Gar sa lahat ng kit ko. And I'm sure sa lahat ng kit mo, kung wala kang perfect grade model kits, magiging punggok lahat ng kits mo. Makikita niyo yung pagka-chipipay ng runners nila. So, makikita niyo mga parang ano na yan, mga excess na yan. So, this is just a Chinese copy. Pero grabe, sobrang tigas ng plastic nila. Sobrang kapal. Parang, alam mo yun, parang yung mga plastic ng radyo na binibenta sa Divisoria. Ano katigas? Putik yan. Ang tigas, promise. Kaya kailangan mo liha-lihain yung mga ganyan. Pag hindi pumasok, sobrang tigas. And talagang ano to quality na Chinese fake kits. Pero quality, promise. Ang tindi ng plastic ang kunat.
Grabe ano, sobra. Marami siyang excess na parang plastic feeling, ayan, mga ganyan. Pero grabing tigas talaga. Ayan. Ganito yung tsura ng runner niya. Bootleg na bootleg. Okay, now we're done with the size and height comparison of Gaogai Gar with the other model kits that I have. So let's go with the feature of the kit. So Gaogai Gar here, ang ganda na kanyang kulay. So color separated talaga ang kit na ito. Wala masyadong sticker aside from yung dito sa may kanyang lion's mane, lion's eyes, dito sa eyes ni Gaogai Gar, yung gem dito sa V-fin niya at saka yung camera lens. Although you can leave those, yung lalo sa eyes crest dito sa V-fin, you can leave those blank kahit di nyo lagyan kasi meron siyang light na pwedeng i-install dun sa loob ni Gaogai Gar para pag inopen mo yung light, iilaw yung eyes, yung mga eyes niya tsaka yung ito, yung mga crest niya dito. Pero I think I don't like that feature. Hindi ko na kinabit yung light na yon, which is eto. Although may kasama pa yung battery. Pero kasi nung ginamit ko, hindi na umilaw yung yung white, yung green lang yung umiilaw, which is ayoko, baduy. So hindi ko na siya kinabit. Sorry, ayan. Hindi ko na kinabit sa loob. And I just put these stickers. So kung nilagay mo na rin naman kasi yung sticker at in-install mo yung ilaw doon sa loob, mabablock na ng sticker yung ray or yung reflection ng ilaw. And astig ito, pre-painted part tong windows ng train. Tapos yung train na to is pearlescent white color. And then you can see some pre-paint gold feature dun sa nguso ng train. And yan, ang ganda, color separated. Yung iba dito nga lang, pinturahan ko na ng silver, like ito yung mga vents dito sa kanyang front skirt. Yan, may ano dyan, may color silver na yan. Tapos may color gold dito, kinulayan ko na yan. Then ano pa yung mga kinulayan ko, mga pinintahan ko dyan, yung ano pa, hindi makita eh. Yung dito sa loob ng kanyang stealth bomber, pininturahan ko ng gold yung loob. Hindi nga lang siya makita masyado kasi nasa loob siya, hindi mo mapapansin. So pininturahan ko yan ng kulay gold. At dito may silver dito. Tapos yan yung red na linings dito sa may wings. Sticker din yan, foil sticker. Yan ang kintab. Ang ganda actually, yan yung dadala eh. Nagdadala ng kulay yung tawag dito, foil sticker na red at saka tong gold na to. Ang stig to eh. Yan yung nagdadala talaga, nagbibigay buhay dito sa backpack niya, yung stealth bomber. And although hindi na to dapat kasama, pero gusto ko lang ilagay. Wala lang, trip ko lang, gusto ko lang. Kung kayo makialam babangasan ko kayo. So yan, kikinabit ko na siya. And this Gaogai Gar is very heavy. Ayan o, bigat na nga ako dito eh. So yung heaviness nito, kapag hinampas to sa mukha mo, magiging kamukha mo na si Gaogai Gar. As in, magiging magkamukha kayo ni Gaogai Gar. Try natin, hampas ko sa mukha mo, babakat tong leon na to sa mukha mo, promise. Okay, let's go with the articulation. So articulation, yung head niya, ingat lang kayo kasi yung parang joint niya, yung circle joint niya sa loob, nung pinasa ko na dun sa neck joint, nag-crack yun. So nilagyan ko na ng mighty band. Pero maiikot pa rin siya. It can rotate 360 degrees. Pero ayoko nang iyan eh, baka mag-crack kasi ulit eh. So yan, medyo mahigpit na siya konti. Pero mag-rotate yan ng 360 degrees eh, makakatango-tango pa rin siya. But for the purpose of this demonstration, hindi ko na siya iikot pa kasi baka mag-crack nga. Ayoko mag-crack ulit siya. Mahirap ayusin. And ito, articulation dito sa shoulders. Yung train dito pwedeng umangat.
Yan. Pwede siyang umangat pa ganyan. Okay. And then, pwede ring yan, ibaba na ganun. Okay. So, pwedeng umikot or mag 360 degrees itong shoulder or yung arms, pero mabablock nga na itong wings ng Stealth Bomber. Yan. So, alisin ko na lang muna itong isang portion na to para mas ma-appreciate natin. Okay? Yan. Pag binili nyo yung product pala, mapapansin nyo, itong part na ito, itong N part na to na nalimutan ko na kung ano eh, check nyo na lang ha sa ibang reviews. May grasa ito, may laman na tong grasa. So baka mapansin nyo bakit malagkit yung kit, yung part ng kit na to. Kasi minilagyan na to ng company ng grasa. Pero ang higpit pa rin yung part na yan. Ang ginawa ko, binanlawan ko yung grasa, hinugasan ko, and then inano ko siya, niliha ko ulit para lumambot or not lumambot, para pumasok ng maayos, hindi siya mahigpit. Kaso mahigpit pa rin kahit niliha ko na. So hindi ko na yan nilalaro, hindi ko na mino-move ito, hindi ko na masyadong ina-up kasi pwede naman din dito sa may part na ito na mag-raise yung shoulder mo. So no need to yung sobrang exage na shoulder raise kasi pwede mo namang i-raise na rin dito. So wag na, hindi ko na ginawa yun para hindi na magka-strain dito. And yung part na yun, nakikita mo yun, yan, napaka mabilis itong mabilis itong strain, yung magkaroon ng plastic stress. So much better before nyo ikabit yung mga joint neto, lihain nyo yung hole, medyo palakihin nyo konti yung hole tsaka yung pegs neto, lihain nyo rin. So yun yung sinasabi ko sa inyong sanding. So isanding nyo yung sa shoulder, ito yung part na yun na dapat nyong isand para the long run hindi nyo mabali yung mga peg nyan. Okay, so ito sinand ko din ito, niliha ko din to para mag-fit dito sa hole neto ng shoulder. Kaya tingnan nyo, ang dali kong naalis, di ba? Ang dali kong natanggal. Pero kung hindi ko yan sinand, putang ina, hindi mo maaalis yan. Ang higpit, promise. Mas masikip pa sa kifi ng dalaga yan kapag pinasok mo niya. Kasi ang higpit, pag inikot-ikot mo ng ganyan yan, malamang bali yung peg na yun, mababali yung peg. Okay, so let's go here sa elbow. Ganun din. Sinand ko rin lahat yan. Ito. Pwede nyong i-double bend ito. Ayan, so ganito yung first bend niya. Tapos meron pa siya yung mabibend dyan. Pwede nyo pang i-bend yan dito. Ayan, may lalabas pang mechanism dyan. Ayun o, ayun, di ba nakikita mo yun, nag-bend siya. Ayun. So yan, hanggang ganyan yung kaya niyang i-bend ng elbow. Tapos pagdating dito sa hands, these are articulated hands. So ayan, okay, articulated siya. Ito ang gustong-gusto ko ditong feature kasi gusto ko talaga sa mga model kit ko yung articulated hands para yung expressiveness ng kit mo is maganda. And ayan, makikita mo may parang mga metal pins yan dito sa phalanges. Yung dito yung mga phalanges na yan. So yan, may articulated, may metal pins for better articulation. So yan, ang tibay niyan, di ba? Ayan, pwede yan mag-bend dito. Ayan. Pero medyo ingat lang kasi ang tight din ng ball joint nito sa may sa may hands niya. Ayan, tight, medyo tight 'yan. Pero ayan, pwede siyang magganon. Pwede siyang yung ewan ko, nalimutan ko yung tawag din eh, yung ganun yung formang ganyan. Tapos may lalabas parang shield, di ba, ganun. Ayan. Tapos let's go here sa waist. Yung sa waist niya, pwede siyang umikot ng 360 pero hindi mo siya maiikot once may nakalagay na booster or yung Stealth Bomber. So hanggang ganyan lang talaga siya. But if you're going to detach this, which is hindi ko na aalisin. Actually, ayoko nang alisin tong Stealth Bomber sa likod kasi ang hirap isalpak.
Natsambahan ko lang yung tamang salpak, pero baka mag-crack na kasi kapag inalis ko. Pero ewan ko, kayo kung gusto nyo laro-laro, alis-alisin yung Stealth Bomber, pwede naman. Pero ang pangit kasi yung likod niya hollow. Magiging hollow siya, parang butas lang. So talagang dapat ikabit mo yung Stealth Bomber. Yung wings ng Stealth Bomber can rotate. Ganyan. Hanggang ganyan lang siya. Yan o, hanggang ganyan lang siya. Hindi mo siya ma-flex outward, hindi mo rin siya ma-flex inward. Hanggang ganyan lang. Then dito sa may kanyang, teka lang medyo dahan-dahan lang natin iikot to kasi baka medyo medyo tight talaga. Kahit na niliha ko na, tight pa rin Ayan. Nakakatakot, putang ina. Kasi walang extra spare yan Ayan. Speaking of spare, mamaya papakita ko sa inyo yung ibang spare part na itong ayan putang na, lumalaban siya, promise. Ayan, okay. So ganun din, wag nyo na masyado laruin yung kung mapapansin nyo, hindi ko na talaga pinagdikit. Hindi ko na pinagdikit to. Dapat to tightly closed to tightly locked to, pero hindi ko na pinagdikit para in case na mamroblema ako sa part na to, madali kong maalis. Pero ito talaga yung pinaka namomroblema ako dito sa part na yan. So ingat dyan ha, although ginawan ko na ng remedyo, pero still maingat pa rin ako. So now let's go with the side skirts. Yung side skirts niya, okay naman. Walang problema sa ball joint. Ayan, pwedeng itaas yan dito. At ito naman sa front skirt, pwede mong itaas dito yan. Yan. Pero hanggang ganyan lang kasi medyo lumalaban siya. Ngayon, dito sa legs, sa hips, ang tibay niyan, promise. Ang tibay ng joint niyan. At saka hindi ako namomroblema kung mabali yan kasi may spare yan. By the way, ito yung structure niya pala before we proceed. Meron siyang spare. So these are the spare. Meron kang extra yung sa pile driver. Mga pile driver parts yan. Pero di mo naman, sana nga meron pang spare ng orange part na to para dalawa yung pile driver sana Pero wala Hindi siya wala lang, extra lang talaga siya. So tinago ko na lang in case may masira sa pile driver, at least meron pa ako dito, di ba? Ito yung joint or yung peg na nagko-connect sa hip. Sobrang tigas nito, promise. Mas matigas pa to sa pototoy mo, galit. Ang tibay niyan, ang tibay. Kahit anong ang tigas promise. Ang kunat pa, mararamdaman mo naman pag hinawakan mo. Kahit kurutin mo yan, hindi babakat yung stress mark ng kuko mo. Hindi gaya sa Bandai, yung ABS nila, pag ginanto mo, medyo magkakaroon na ng stress mark. Ito wala, promise. Ang tibay. Pero good thing na nagkaroon ng spare na to. Kasi in case mabali ko yung nandun sa hips niya, at least meron pa akong spare. And for me, I must commend this part here, yung this is K2. I must commend this one because ito ang talagang bumbuhat sa buong kit na ito. Siya ang nagkakaroon ng strain sa buong kit kasi ang bigat ng binubuhat niya. Upper body, ang bigat niyan. So, etong lower body, lang naman, naka-attach lang naman siya dito Pero most of the weight para sa akin nandito. Para sa Gaugegar nandito. So, ito ang pinaka commendable plastic sa kit na ito, ang K2. Remember, K2, ito yan. So let's go with the splits dito. Ayan, makakapag-raise siya hanggang dito. Ayan, so makakapag-split siya, pero ayoko na masyadong i-split kasi medyo makunat-kunat pa rin yung yung kanyang yung pagkakaliha ko dito, still lumalaban pa rin. So ayoko namang sobrang lihain kasi baka bigla namang dumulas or mag-loose. So ayan, pwede siya mag-kick. Teka, ayaw umikot So putang ina. Ayan, okay. So ganyan. Kung wala tong mga part na to, pwede siya mag-kick up to mataas na kick siya. Tapos pwede siya mag-kick back pag ganun, mataas din kung wala itong pakpak na to. And then on the knees, so ang knees niya dito ay, let's go here sa side na to.
ang kanyang knees naman ay pwedeng mag-bend. Medyo dahan-dahan lang ha. Ayan, yan. So, yan, may double jointed yan. Ayan, pag inano ko siya dito, flex ko dito or binend ko, lalaban ito or mag-i-slide ito. And then, pwede pa siyang mag-bend dito sa may taas na weight nga. Alisin ko na lang para mas maganda. So, ayan, supposed to be, inalis ko yung Stilt Bomber. So ito sana yung kamay yata ni Lunggao Geiger kung transformable to, pero wala hindi yan nagka-transform. So block lang yan, plastic block. So ganito siya, pag binend mo itong knees niya, pwede pa siyang mag-bend dito. Yun. So pwede pa siyang mag-bend ganun. So ayan lang talaga yung magbe-bend sa kanya. Ito hindi masyado, limited lang yung movement niya. So ganyan lang siya. Okay, yan yung bend niya. Tapos, so ibalik na natin. Okay. Dito naman sa foot part niya, so matigas pa rin, lumalaban pa rin siya kahit na actually niliha ko na yan niliha ko na lahat yan, pero lumalaban pa din, matigas pa din. Dito naman sa feet niya, ingat kayo kasi yung isang joint nito nag-loose, so nilagyan ko na lang na mighty band, pinatuyo ko konti para magpasikip lang dun sa joint. So yan, medyo tumigas na yung yung pag swivel niya. So ganito to lang siya, side to side, tapos forward and backward. So sa forward and backward naman, pag ganito, dito na lang ako mag-ano kasi baka ma-damage ko siya. So forward, hanggang dito lang siya. Tapos ito yung plantar extend, tas plantar flex, ganito lang siya. Okay. So yan. Medyo boring yung feet niya. So hindi talaga siya hindi talaga siya dynamic poser kasi hello, ang laking robot, gusto mo dynamic poser, puta. Hindi na siya, ang pangit na. So parang inappropriate. Although sa anime, di ba? Dynamic poser tong mga super robot, pero in real life, dito sa model kit na to, ang hirap na itong i-dynamic pose. Okay. Ito nga, i-comment ko na rin to. Ito yung extra part niya. Kung gusto mong pagpalitin yung mga pyesa, pwede mong, imbes na ganito siya, pwede mong ipalit ito. Yung part na to. Yan. Pwede mo ipalit dito. Or, ito, kung nasira mo ito, pwede mo itong ilagay. And siya, pwede siyang magpalit. Ito pwede mo ilipat sa left, sa right. Ito naman sa left po. So kung gusto mong interchangeable yung sa pile driver, kung gusto mo maging right-handed yung pile driver niya, you can do so. Although ito nga lang, iano mo lang din, ipagpapalit mo lang to. Pwede mong alisin tapos i-switch mo pa ganun para maging right-hand pile driver. So let's go with the pile driver. So boring yung pile driver niya, wala masyadong ibang color. So although color separated siya, orange, gray, and this one here with clear plastic. Ang ginawa ko, kasi kapag kinabit mo lang yung clear plastic, orange pa rin yung loob, pininturahan ko na lang ng gold para medyo match dun sa gold ng lion. And then I just paint some silver dito, yung mga silver yung parts na yan para hindi naman siya totally gray. And yung blade ng pile driver niya, ito nilagyan ko na lang ng paint na silver din para mukhang mukhang hinasa talaga, di ba? Kitang-kita, di ba? Stig, di ba? And dun nga sa pagliha pala, I will attach yung sa tips ko kung paano lihain. Nandito na sasama ko sa video na to yung pagliha-liha ko dito. Ayan, so kailangan talagang i-sand, lihain yung mga pegs na yan. Kasi masikip yan eh. Ayan, maski mga pegs na yan, mga polycaps. So check natin.
Okay, swak na. Yun, swak na. Yan, maraming knob marks siya. Mga kapalang knob marks. Pero okay lang yan. Peke naman yan eh. Isa naman yung bootleg. Kaya hindi ako masyadong dito. Critical sa knob marks. Yeah, sideways. Okay. So, meron akong pang kulay dito, metallic color pen. Gusto kong kulayan to ng silver. Okay, for the weapons, ito yung left hand niya. So, alisin mo lang yung articulated hand, then salpak mo itong pile driver dito. So, yan, meron siyang assistive peg dyan and ball joint. Assistive peg and ball joint. So, ito, salpak mo siyang pag ganon. And medyo tight siya, medyo mahigpit Ayan. Presto. Ano siya? Galing, di ba? Then you can attach it here. So, ganito mangyayari. So, di ko na masyadong kasi may papakita pa ako sa inyo. So, ganyan siya. Okay. And then, for the Heaven and Hell Chuvanes. Ayan. So, medyo inanggulo ko muna to. Binend ko pababa para hindi na ako magkaroon ng additional strain dun sa joint. Okay. Tapos paganda siya dito. Okay. By the way, before you do that Heaven and Hell Chuvanes, alisin mo muna yung part ng main. Ito, yan. Inalis ko muna yung part ng main dyan. And then, para magkaroon ng spasyo, kasi pag may main dito, mabablock niya itong tawag dito, yung arms. So, dapat alisin yan. And then, saka mo ikabit ito. Iporma na pa ganyan. Diba? Okay? Oops. And then, you can apply this. Ito yung naka-clasp na kamay. So, aside from this articulated hands, meron siya yung naka-clasp. Ito, yung sa Heaven and Hell Chuvanes niya. So, ganyan lang siya. Ikakabit mo siya pag ganun. And then, ito, pag ganito naman dito. Ayan. Oh. Teka. Yun! Pusang gala. Ganda. And, kabit na natin ito para medyo, medyo talagang gaugay. Gar! Heaven and Hell Chuvanes. Ayan. Ayan.
So, ganyan. Gao-gai-gar, heaven, hell, chuviness. Ayan. Pew! Ganon. Ganyan yung tsura niya. So, yan yung pwede mong gawing action pose niya. Ang pangit lang kasi medyo hollow ito, no? Sana nilagyan nila ng parang parang barrier pa sa ilalim para yung hindi naman mukhang hollow na ganyan. Yung parang meron siyang additional gray part na matatakpan konti ito para hindi siya no? Pero ganyan yan. Heaven and hell, chauvinist. Bam! Ganun. So I hope you like this extensive review ng Gao-gai-gar from Genesis Machine. And sorry sa mga expressive words ko kung kayo ay medyo nafa-foulan sa aking ibang expressive words. Ganun talaga yung real Kimmerman kung magsalita. And so I hope meron pang stock na ito kay... By the way, I bought this from Hobby Wang or Hobby King at the price of 1,900 plus. I think nalimutan ko na exact price. So, 2,100 to. Pero pag may na-applyan mo ng voucher sa Shopee is magiging 1,900 plus. So, ay, nako. Murang-mura. Sobrang mura para sa ganitong kagandang bootleg. Parang okay pa kahit maging 3,000 eh. Pero 1,900 is sobrang sulit. Sulit. Promise, sulit. Hobby Wang, doon nyo bilhin kay Hobby Wang or Hobby King. Yan. Nandito sa baba yung page. Okay, thank you very much. Goodbye, God bless. Take care. This is Kimmerman from Kimmerman Compa Studio saying masalama. Paalam sa inyong lahat. Auf Wiedersehen.